Muli pong sumiklab ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ni Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno. Ipinablotter ni Moreno si Lim dahil umano sa pagbabanta ng alkalde. Todo tanggi naman si Lim sa naturang paratang at malinaw daw na politika lang ang punot dulo ng reklamo ni Moreno. Ang mainit na balita hatid ni Arnold Clavio. Immediately after the event ay nagsumbong na po yung mga nakapakinig. Ngayon naman, nung una, mga a few texts pa lang ang nakukuha namin . Kaya sabi namin, baka naman may nangiintriga lang. Yung mga 28 konsehal sa kayang Vice Mayor. Nandun sila. Sige po. Sabi po niya, ay mga suwail. Yan po yung exact word niya . Kung gusto nila ng away, away kami. Ngayon meron pa siya sinabi na kapag baka pag natutulog ako, mapag-isipan ko sila ng masama. Tapos isa sa pinakahuling sinabi niya, yung bang sinasabi niya na bakit wala ba silang kamatayan? Ito raw ang mga salita ni Manila Mayor Alfredo Lim sa isang pagpupulong noong Biyernes na ikinabahala ni Vice Mayor Isko Moreno at ng 28 konsehal ng lungsod, kaya nila ipinablatter ang alkalde. Mga konsyelo, kinuha yung atensyon ko. Dahil sila rin pala, marami ng natatanggap na balita na sinabi ng ating alkalde. Siyempre natatakot ang ating mga konsyal. Kilala nyo naman po si Mayor. Minsan, nababalitaan ninyo, kapag may nagsumbong sa kanya, instantly, anong gagawin niya? O shoot to kill order. Diba? Maraming mga gano'n sa Maynila . May alam ka ba na pinatay si Mayor Lim? Ma-after na bantaan? Someday. Agad naman pinabulaanan ni Lim ang mga paratang sa kanya ng kanyang Vice Mayor at mga konsehal. Sa harapan itong mga taong ito, gagawa ako ng pananakot, grave threat. Kasi nungalingan yan . Ito nga ang sinabi ko. Ayan, ano mo ba talaga nasabi nyo? Masamang kahulugan. Ito, ang sinabi ko, maaari ba tigilan na natin yung pagkakalat ng kasinungalingan? Mag-usap lang tayo sa katotohanan. Ang hirap ka ko, ito mga taong ito, ang nantatapang, ang lalakas ng loob na magkalat ng kasinungalingan. Parang walang kamatayan. Okay. Yun ang sinabi ko . Ano ba ang threat doon? Ayon kay Lim, malinaw na politika lamang daw ang punot dulo ng usapin, lalo nang umano'y overspending sa pasahod sa ilang empleyado ng City Hall. Ang real issue dito, yung pagpapasahod sa mga tao. Okay. Ito nag-umpisa kasi nung February 29 na nakatanggap kami ng observation memo ng COA. Ang nakasaad doon, nung year 2011, sumobra kami doon sa 45% ceiling, calling our attention na we are violating certain provisions of the local government code. At tungkol sa personal services at kinakailangan may cost cutting. Sinagot din ni Mayor Lim ang pahayag ni Vice Mayor Isko na kilala raw siya na nagpapatay umano ng tao. Tinanong ko po kanina si Vice Mayor Isko na kung may alam, kasi sabi niya kaya siya natakot dahil kilala daw ninyo kilala namin si Mayor Lim. Ngayon tinanong ko siya kung may alam ka bang pinatay na tao si Mayor Lim. Someday daw po. Sasabihin daw niya kung may pinatay kayong tao. Ay sabihin niya kung sino. At haharapin natin, hindi magdemanda siya on behalf of that person na pinatay ko. Yan nga hirap . Nagdadagdag na mga salita para magulong usapan. Sa ngayon, pinag-iisipan pa raw ni Vice Mayor Moreno ang kanyang mga susunod na legal na hakbang. Hindi naman daw uurungan ni Lim ang reklamo. Ang importante lamang po, nasa publiko na yan, na alam na, nasa libro na ng blatter. Ngayon naman, naghahanda kami ng legal na aksyon. Kasi ayaw namin ng puro chismis lang . Opo. Gusto po namin yung legal na pamamaraan. Yung sinasabi nila magdidemanda, kahit saan sulok ng daigdig, magdemanda sila, haharapin ko. Okay. Dahil wala akong ginagawang pananakot. Ako naman, Arnold Clavio, para sa GMA News.